So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online lending application once again. Let's talk about latest updates about online lending application. Pero bagong lahat, I would like to grab this opportunity also para magpasalamat sa mga viewers natin, yung mga napapadaan lang, then yung solid subscribers din natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin every time nag-upload tayo. Especially yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po kasi kahit paano po meron pumapasok pa unti-unting mga revenue na malaking tulong, malaking impact sa channel natin dahil meron po tayong gustong bilhin, malapit na po nating bilhin, hindi man gaano kaganda, at least malaking tulong sa pagbablog natin. Camera po yung gusto kong bilhin pero medyo mahal po, pero kaya that's why pinag-iipunan ko. Then maraming salamat sa lahat-lahat na po na walang sawang sumusuporta sa channel natin. So please don't skip, tapusin mo tong video hanggang dulo, and then kung bago ka pa lang sa ating channel, once again, please do like, share, subscribe, then paki-hit na rin yung notification bell nang sa ganyan ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially usapang online lending application. Okay? So, naka-sunglass po ako, naka Ray-Ban po ako kasi medyo mamula-mula yung mata ko kasi medyo kulang ng tulog kagabi, no? Nag-live po tayo sa Bico. So, yun mga ka-lifestyle, no? And marami ako nababasa ngayon, na lahat po ng mga online lending application na pinapasukan nila is always reject. So I would like to remind you again, especially yung mga Peso Ready, Moneycut, Kibico, Cash Express, Finbro, ano pa ba? Digido, Online Loan Pilipinas, ano pa ba? Yun. Kung meron ka doon sa mga nabanggit kong online lending application, mga ka-lifestyle, maniwala kayo sa hindi. Once na meron kayong bad credit history sa isa sa mga OLA na yan, matik reject po, no? Kasi kumbaga magkakamag-anak po yan mga ka-lifestyle, package po. Pag inopen nyo po yung link, lalabas po yang lahat ng mga online lending application yan. Again ulitin ko, Moneycut, Digido, Kibico, Finbro, Cash Express, Online Loan Pilipinas, ano pa ba? Peso Ready. So napakarami, no? So again, once na i-click mo yung link nila, lalabas lahat yan ng mga online lending application. So meron pa ako mga hindi nabanggit dyan na relative pa rin or kamag-anak pa rin ng mga OLA na yan. So wag na po kayo magtaka kung hindi kayo maka-loan, automatic reject kayo sa isa sa mga OLA na binanggit ko. Kasi again, magkakamag-anak mo yan sila, no? Pino-forward po nila lahat na merong mga bad credit history sa kanila or merong mga nag-abandon, alam nila yan, no? So malamang once na mag-apply ka dan isa diyan, then meron kang bad history sa iba, makukuha na naman yung information mo, no? Makukuha na naman nila ulit, then tatawagan ka na naman. Possible yung mga binigay mong reference na binigay mo, tatawagan na naman. So again, mag-ingat po tayo, especially kung mag-a-apply po tayo sa mga online lending application, na alamin po natin yung mga galamay. Kumbaga, yung mga online lending application kasi connected yan sa isa't isa. So malamang alam nila yung mga numbers na ginagamit ng mga OLA farmers, no? So that's why nagiging maingat din yan sila kasi alam nila yung kalakaran ng mga OLA farmers nowadays. Okay? So I hope naintindihan yung sinasabi ko, naintindihan nyo yung content natin ngayong araw, no? Kasi marami kasing nagtataka. Marami ako nababasa sa mga comment section ng mga online lending application ads na reject. Yes, reject. Auto-reject talaga yan sila. Pag na-detect agad ng system nila na meron kang bad credit history sa ibang online lending application na related sa kanila. So, I hope naintindihan nyo ako. And at ito pa, meron pa ako nabasang comments sa videos natin, na bakit until now, hindi pa rin nawawala yung mga na-rebook na shutdown na mga OLA sa Play Store. Kahit yung ibang mga OLA defender, mga OLA reviewers, hindi nila alam bakit nandyan pa rin sa Play Store, no? Kasi malaki pa rin yung impact kahit even though na
na rebook na tong OLA na to but nasa Play Store, makiklik mo, nag-ooperate pa rin, no? Meaning to say, merong nag-ooperate sa apps na yan. So, yun dapat yung tutukan ng NBI or ng SEC para totally talaga maano na yan, mawalis na sa Play Store para wala nang mabiktima, di ba? Kasi once yung mga online lending application, once na merong mga mass report, posible yan ma-read yan, especially kung matukoy yung area, no? I hope so naintindihan niyo yung content natin ngayon, and regarding sa mga problema nyo, don't worry, hanggang dyan lang po talaga yung pagbabanta nila. Yung iniisip ko lang kasi ngayon, nasa na yung ibang mga malalaking tao na nagde-defend sa mga biktima, like for example si Rendon Labrador. So hindi niya napanindigan yung pangako niya or yung sinasabi niya na itutulungan niya yung mga OLA victims na wala na itchapera na yun. Iba na yung content niya ngayon, iba na yung content ni Rendon Labrador ngayon is pagkain na naman, no? So wala tayong magagawa. So alam naman talaga natin na sa mundong ibabaw is lahat is scripted, no? Kumbaga content. So lahat ng mga, kung meron ka makita diyan nag-video, content lang 'yan, no? Content na may halong scripted. Meron din naman realistic, pero most of the time scripted, no? So I hope na yun, yung pinupunto ko dito is scripted. Kumbaga, content lang yung lahat na ginagawa ni Rendon Labrador, no? So that's why wala na siya. Kumbaga, nawala na sa mapa. Pero ganun pa man, anyways, hindi dapat natin huwag tayo mag-depend sa kanya, no? Gawa tayo ng sarili nating way para maibsan or makonquer natin yung problema natin sa online lending application. So this is not the end of the world. Marami kang dapat gawin na talaga namang pwedeng makalimutan mo agad yung problema mo sa OLA. Then the best way para at least mabawasan ka agad yung problema mo, yung solution, the best solution is of course mag-change SIM card ka agad-agad, no? Then unahan mo na, again, paulit-ulit ito, pero very effective to, ha. Take note, paulit-ulit yung mga sinasabi natin, pero very effective talaga, no? Unahan nyo na kagad yung OLA, pag-contact sa mga reference nyo, mag-send to many na kagad kayo na na-hack, no? Nagka-problema kayo sa OLA. That's why posibleng merong magtawag sa kanila, merong mag-text, sabihin na lang na hindi ka kilala. Ganun lang kasimple, mga ka-lifestyle. So yun lang, mga ka-lifestyle. Again, sa lahat ng mga may problema sa online lending application, this is not the end of the world, kasi mayroon pa rin tayong nababasa na malapit na silang mawalan ng mabait, malapit na silang magpakamatay. No, hindi po ganun. Hindi po kayo dapat mag-isip ng ganun kababaw na mga negative activities whatsoever na ikasisira ng buhay nyo, no? Again, this is not the end of the world. Change SIM card ka, let go mo yung mga problema mo sa online lending application. Kasi in the end of the day, pwede mong balikan yan kung may pera ka na. Then yung ipababayad nila sa kanilang apps is principal amount na lang. Kung ano yung nahira mo, yun na lang yung pasosole, no? Pero I hope sana legit yung iba, kasi yung iba talaga hindi nag-change yung balance mo sa account nila. No, meaning to say, hanggang text lang sasabihin na bayaran mo yung principal amount, pero sa account, pag login mo ng account mo, yung total balance mo ganun pa rin kalaki, no? So hanggang salita lang. So again, huwag kayong madadala sa mga matatamis na salita or pinagsasabi tawag ng mga online lending application agent. So yun lang, mga ka-lifestyle. Peace.